Bibigat naman ng English na binitawan ni Mark dito. Oo nga, sir. Nagdalawang isip tuloy akong basahin. May accent yan. May accent. From London kasi nag... O, 1-2 na. Ano na? Pwede na tayo? Oo. Buo na yan, no? Bismillahirrahmanirrahim. Okay na tayo? Nandiyan na lahat? Ma'am, kaya na tayo? Meron pa ba? Hindi, pwede rin humabol na lang yun. Diba? Humabol na lang. Oo. Sandali lang to. Pwede na? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa at siyempre po pagpapala ng nag-iisang Diyos sa ating lahat. Magandang hapon po. Ang pagpupulong po ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs ay formal nang binubuksan. The meeting of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs is now called to order. Bago ang lahat ay nais po nating, siyempre po, hanggat wala pa si ma'am, kinikilala na po natin ang atin pong Vice Chair, Senadora Loren Legarda. On the way na po siya. Ang pagpupulong po ngayon ay nakalaan upang organisahin ang kumiting ito at pagkatapos ay isagawa ang pampublikong pagdinig upang talakayin ang Senate Bill number 17, an act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments. Meron din pong panukala sa pareho pong paksa ni Senator Mark Villar, ang SBN 1208, na siya ding naging basihan ng aking panukala na SBN 17. At ito ay hinihintay pa namin na ma-refer sa ating komite. Sa puntong ito ay nais ko pong ipasok sa opisyal na talaan ng Senado na ang komite po ay may kabuuang 9 na miyembro. Ang inyong lingkod bilang tagapangulo, alhamdulillah. At ang mga sumusunod, Vice Chairpersons. Una po si Senator Marcos. Sumunod po ay si Senator Legarda. At aming pong mga miyembro ay si Senator Ejercito, Senator Marcoleta, Senator De La Rosa, Senator Go, Senator Mark Villar, at Senator Zubiri. Ang jurisdiction po ng komite ayon sa Rule 10, Section 13, Subsection 10 ng Rules of the Senate ay sumasaklaw sa lahat ng usaping may kinalaman po sa mga katutubong pamayanan at mga ugnayang Muslim kabilang ang pangangalaga, pagpapaunlad ng kultura, tradisyon, institusyon at kapakanan ng mga katutubong pamayanan at mga Pilipinong Muslim. Ang komite po ay gagabayan ng Rules of the Senate at ng Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Akin pong iminumungkahi na ating pagtibayin ang Rules of the Senate at ang Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation bilang panloob na tuntunin ng committee. Bago ko po ituloy pa itong aking binabasa, gusto ko lamang po kayong batiin sapagkat ang atin pong committee ay sa tulong po ninyo. Kasi tayo naman po dati ng magkakapartner. Ito po yung sa 19th Congress, ngayon po 20th. Gusto ko po kayong balitaan ng napakagandang balita. Dahil sa ngayon po, ang ating pong committee ay nakapagpasa na ng 4 na batas. Opo, ito po yung napakagandang
balita po sa atin ang Republic Act 12018. Ito po yung Act Creating Additional Sharia Courts. Batas na po ito. Ito po ay napakalaking tagumpay para po sa mga Muslimin. Sapagkat alam naman po ninyo na nabubuhay po ang isang Muslim sa Sharia. Kaya ito po'y masasabing, marami nagsasabi na mga Muslim lang naman ang makikinabang dyan. Alhamdulillah, totoo po. Sa usapin ng legalidad, mga Muslim ang makikinabang. Pero habang ang mga kapatid po ninyong Muslim ay nakakaramdam na sila ay nakapaloob sa gobyerno, ibig sabihin po nun, sa malawak na usapin, may kapayapaan. Nagkakaintindihan po tayo. Nararamdaman ng mga kapatid ninyong Muslim, nakapabilang sila sa gobyerno. At ito pong pagdagdag ng Sharia Court, ito na po yung pinakamahalaga doon. Alam niyo po ba na ang mga Muslim po ngayon nasa iba't ibang parte na ng Pilipinas? Hirap naman po na kapag kailangan namin ng Sharia, yung mga nasa Maynila pupunta pa sa Mindanao. Napakahirap po nun para sa kanila kasi nandun lang po talaga yung Sharia Court. Pero dahil po sa batas na to, magkakaroon po ng karagdagang court na hanggang Baguio. Kasi marami na rin po. Region na po ito. Napakaganda po nito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Parte po kayo nito dahil sa lahat ng hearing kasama po kayo. At syempre po, ito pa po. Yung RA 12160, ang Philippine Islamic Burial Act. Napakahalaga po nito. Ito na po, laging pinag-uusapan na ang mga Muslim pala ay 24 hours kailangan ng mailibing. At dito po sa batas na ito, binibigyan po ng kahalagahan yung batas sa Islam na yon. Kasi lagi po kasi tayo nagkakaproblema, siyempre po, hindi naman po natin masisi yung ibang ahensya ng gobyerno o yung mga ospital, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung mga tradisyon, mga ritual. Pero dahil po dito, sa batas na to, muli, magkakaroon na naman po tayo ng malawakang kapayapaan. Kasi tandaan po natin, hanggang tayo'y nagkakaintindihan, yun po ang solusyon para magkaroon ng kapayapaan. Lalo na po yung mga usapin na may kinalaman sa ritual. Dahil po yan ay palaging pinag-uumpisahan ng hindi pagkakaintindihan. Hindi maintindihan ng mga ospital, ng mga local government official na kailangan mailibing ang Muslim 24 hours. Allahu Akbar. Kaya napakaganda po nito. Pangatlo, ang Republic Act 12224, ang National Day for Awareness on the Hijab and other traditional garments and attire. Ito po, patungkol po ito sa discrimination. Wala naman po sigurong isa sa atin dito ang naniniwala na okay ang discrimination. Lahat naman po tayo siguro naniniwala tayo na dapat walang diskriminasyon. Ano man ang religion mo, ano man ang suot mo, dapat yan ay ginagalang. Kaya ito pong pagkakapasa ng batas na ito, nagpapasalamat po kami sa inyo at sinuportahan niyo po kami dahil ang aming mga kababaihan ngayon ay may proteksyon na. Hindi na po sila pwedeng harasin sa mga eskwelahan. Alam po niyo, may mga eskwelahan na pinagbabawal yung ibang mga Muslim na babae na magsuot ng hijab. Pero dahil dito po sa araw na to, nakinikilala yung hijab. Ito po ay napakagandang hakbangin para magkaroon muli ng pagkakaintindihan. Dahil hanggat may pagkakaintindihan, walang gulo. Yun po ang mahalaga. At hindi lang po ito sa Muslim. Pati po sa mga katutubo na sila ay binibigyan natin ng honor, ng karangalan na sa araw na to, sana, katulad ko, araw-araw ako nakasuot ng kanilang tribal, maganda tayong lahat ganun din. Tangkilikin natin yung atin. Hindi lang isang araw, kung hindi palaging araw suot natin. Ito pong Republic Act 12228,
ang Sheikh Makdum Day. Napakahalaga po nito. Kung sa amin pong mga kapatid na Katoliko ay pinangahalagaan po natin ang pagdating ni Ferdinand Magellan, ganun din naman po sa Islam na malaman namin na binibigyan ng kahalagahan din yung pagdating naman ng aming nagdala ng Islam. At yan na naman po ay si Sheikh Makdum. Alam nyo, pagka meron pong ganito, na pumapasang batas, na kinikilala ang tradisyon, kultura, pananampalataya, nang masasabi po nating 10% ng ating populasyon, daan po yan talaga na hindi na tayo magkagulo. Yun po ang lagi nating tinatahak. Sabi nga nila, inclusive government. Yun po. At ito po yung 4 na batas na naisabatas po natin ng 19th Congress. Kasama po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kinilala nyo po yung aming pananampalataya. At meron pa po tayong 2 pang batas na inaantay po natin na mapirmahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po yung SBN 1273. Ito po yung Equal Access to Public Cemeteries. Isa na naman po itong makasaysayang batas kapag ito po'y pinirmahan ni Pangulo. Ibig pong sabihin sa mga... Assalamualaikum po. Ibig pong sabihin sa ating pong mga public cemetery, magkakaroon na po ng lugar ang mga Muslim. Katulad po ito ng ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Manila. Yun po ang model natin. Sana po, ito po'y mapirmahan na ni Pangulo, sapagkat ito na naman po ang magbibigay ng solusyon sa problema ng mga Muslim. Dahil alam niyo naman po, kasama po sa aming pananampalataya na hindi kailangan po may sarili na libingan, may sariling pwesto. At dito po sa batas na ito, hindi lang po Muslim, pati po mga katutubo. Kasi alam naman po natin na meron din mga tradisyon ng mga katutubo. Kaya po, napakahalaga na ito po ay maging batas. Ngayon, ito pong isa pa, yung pong Senate Bill number 2613. Ito po yung Equitable Access to Sharia Courts. Ito po yung, kung meron po tayong mga kinreate na naging batas na Sharia Court, gusto din po natin na maging digitalized. Na hindi na kailangan, kasi ang Supreme Court po, lagi nating kapartner yan, sila po ay nandoon na maging digital na po sila. Sana, pagka ito po ay napirmahan ng Pangulo, magiging digital na rin ang Sharia Court. Hindi ka na kailangan magpunta pa ng napakalayo, gagamitin na natin ang technology. Kaya ito po yung mga, meron po tayong 4 na batas na, meron po tayong 2 na inaantay po nating mapirmahan. At yan po ay pasasalamat namin sa inyong lahat. Punta na po tayo dito dahil alam ko po na hindi naman natin kailangan patagalin na ito dahil ito po ay napag-usapan na. Noong 19th Congress, tayo po ay nagkasundo-sundo na dito. Nagkataon lamang po na hindi ito dumating sa plenaryo. Kaya parang formality na lang po ito. At kung meron man pong gustong magbigay ng mungkahi, very open po kayo. Sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating pampublikong pagdinig upang talakayin ang SBN 17. An act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments. Nais ko pong tawagin ang ating Committee Secretary, Binibining Gina De Lomes, upang ipakilala po ang ating mga panauhing tagapagsalita ngayong araw nito. Magandang hapon po sa lahat ng narito sa sigitaw ng ating pampublikong pandinig. The Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs acknowledges the presence of the following resource persons. From the Department of Tourism, Ms. Isabel Ann Biscocho, Executive Assistant for DOT Office for Halal Tourism and Muslim Concerns.
From the Department of Labor and Employment, we have Ms. Jennifer OBM, the Supervising Labor Employment Officer, and the officer in charge of the Bureau of Working Conditions, together with Ms. Jean Orsolino, the Department Legislative Liaison Specialist Technical Support. From the Department of Foreign Affairs, we have Engineer Edifredo Dabuet, Director, Engineering and Maintenance Division, Office of Asset Management and Support Services. From the Bureau of Immigration, we have Ms. Diamina Diampuan, Deputy Chief of the Advanced Passenger Information System Operations Center, Bureau of Immigration. The Department of Education is represented by ASEC Aurelio Paulo Bartolome, Human Resource and Organizational Development Division. The Department of Budget and Management is represented by Mr. Reynaldo Moreno, Acting Chief, Budget and Management Specialist. The CHESA, or Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, is represented by Engineer Geoffrey Macalala, the Department Manager. ULAC is the Union of Local Authorities of the Philippines is represented by Mr. Ren Puntalan, the Policy Associate. Department of National Defense is represented by Attorney Angelito Castillo, Division Chief, External Affairs of Legal and Legislative Affairs. The Civil Service Commission is represented by Attorney Alma Flores Poronda, Director for Office for Legal Affairs. And from the Muslim group, we have the presence of the President, Pasig Chapter, Imam Council of the Philippines, Imam Abdul Kahar Abdul Karim. Together with Ms. Baby Janet Soriano, Mr. Saifuddin Ramba, and Ansari Saumay. We have the presence of Mr. Raizuli Dimaporo, the President of United Muslim Leaders of the Philippines, and together with Ms. Waida Umpar, the Vice President. From the Islamic Studies, Call and Guidance, ISCAG, the Operations Manager is present, Mr. Roberto Ibrahim Mata. We have the Chairperson of the ACO Bakbit, Ms. Samira Guto. The Vice President of the Callers to Guidance, Mr. Abdul Shakur Chua. And Mr. Jeffrey Mauyag, the founder of the United Muslim Leaders of North Luzon. Salamat mo po. That's all. Maraming salamat po, ma'am. Bilang panimula po na aking mahaba na yung sinabi ko kanina sa pasasalamat, gusto ko na lamang po kayong bigyan ng background. Ito pong panukala na ito, matagal po namin itong pinag-aralan. Sa amin pong opisina, hindi po namin alam kung paano namin ito gagawing bill. Sapagkat sa isip namin, masyado namang parang bias kung sa akin manggagaling. Sa katunayan po, ito po ay ipinagdasal ko na sana meron isang senador na hindi Muslim, pero sa kanya manggagaling yung panukala. Kaya gusto ko lamang pong pasalamatan si Senator Mark Villar. Dahil siya na po yung naging kasagutan doon sa aking panalangin sapagkat napaka-symbolical po na isang katulad niya na merong malaking ari-arian, merong mga malalaking establishment, sa kanya nang galing na magkaroon ng prayer room. So sa akin po ay answered prayer na galing sa kanya. Kaya po siya ang naghudyat po nito. Itong panukala na ito ay binibigay po natin ang karangalan kay Senator Mark Villar. At ito po ay napag-usapan na rin. Katulad po ng binanggit ko kanina, meron na po itong committee report. Handang-handa na po itong dalin sa plenaryo. Kaya ito pong hindi ko na po sasayangin ng oras po ninyo,
kung sino po yung unang gustong magsalita, umpisahan ko na po dito. Para tayo po magkaintindihan kagad. Kaya umpisahan ko na po dito sa kanan. Kay Engineer Edifredo Gabuet. Sir, ano po ang palagay po ninyo? Magandang hapon po, Senator Robin ko. At sa aking mga kasama lahat dito sa plenaryo. The Department of Foreign Affairs welcomes this initiative. So, in recognition of the importance of the spiritual needs of its employees, the Department of Foreign Affairs provides dedicated prayer rooms for personnel within its premises. So, can we show the slide, please? Oh, okay. Baliktad ah. Paano? Okay. Wala pa. Yan. So, yan po. Next slide, please. Yeah. So, there are separate prayer rooms for male and female, as shown in the slide. For a total of 70 square meters. 45 for the female and 30 for the male. That is the current Muslim prayer room that we have right now. Okay. We are located at the Double Dragon, our temporary office. Then, if we go back to the old Department of Foreign Affairs at 2330, we have already incorporated the Muslim prayer room in our plant. Alhamdulillah. So you can see in the next slide, please. Yan po, that is the proposed plan that we have. So 31 square meters for the female and 30 for the male. It's facing Maka po yung setup niya, yung configuration. So these are dedicated spaces to demonstrate the department's commitment to fostering a respectful and inclusive work environment that accommodates the diverse religious needs of its employees. So that's the input of the Department of Foreign Affairs. Apo. Action speaks louder than words. Yan ang pinakita mo sa akin, boss. Maraming salamat po sa inyo. Apo. Meron po kayo idadagdag, sir? Okay na po. Opo. Salamat po. Sunod po natin, ano na natin si Ma'am Suki. Ma'am Isabel Anti Biscocho ng Department of Tourism. Ma'am? Maraming salamat po, Mr. Chair. Again, magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me just read a bit of our position paper where, of course, the Department of Tourism expresses its full support for legislative measures that will enhance and institutionalize the promotion of halal and Muslim-friendly tourism in the Philippines. Nasabi naman po kung saang opisina po ako nanggaling. In the Department of Tourism, halal tourism is, of course, elevated in our National Tourism Development Plan. Ano po, meron na nga po tayo mismong Office of Halal Tourism and Muslim Concerns and patuloy po tayong gumagawa ng mga inisyatibo para po mas maging welcome ang ating mga Muslim na kapatid, ang ating Muslim brothers and sisters pag pumupunta po sila dito sa Pilipinas. Hindi lang po ang mga dayuhan, pati rin po ang ating mga Muslim na kapatid na nakatira dito sa Pilipinas. And of course, just to mention, in support of the prayer rooms advocacy, for our Muslim-friendly accommodation establishment recognition program, na meron na po tayong 33 DOT-recognized MFAEs around the Philippines. Party po dito ang lahat ng hotels under Mega World Hotels and Resorts, as well as Robinson's Hotels and Resorts, and other properties. Requirement po namin sa aming checklist na mayroon pong prayer amenities. Kasama na po nito ang, of course, ang prayer room, na hindi po kailangang mag-check-in para magamit ng ating mga Muslim guests. Apart from this po, perhaps our engineer
Joffrey po from TIEZA can also expound on this later. But our tourist rest areas that are in Muslim majority locations, starting na po doon sa ongoing construction sa Sulu, ay meron na rin pong Muslim prayer room. So may naka-layout na po ito. Maganda po yung magiging ablution area din po for the Wudhu. So ayun po, we hope that something good will come out of this Senate bill because next year nga rin po, we are going to be hosting the ASEAN 2026 meetings starting with ASEAN Tourism Forum in January. Marami po tayong iwi-welcome ng mga kapatid na Muslim galing po sa Brunei, Indonesia, Malaysia. Matutuwa po sila pag makita po nila na meron po silang lugar kung saan sila pwedeng magdasal sa ating mga public establishments. Ayun lang po. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, ma'am, sa napaka-linaw na pagpapaliwanag. Ang susunod naman po natin si Miss Jennifer Obien, Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment. Good afternoon po, Mr. Chair, Senator Robin Hood Padilla. So, kami po sa Department of Labor and Employment po ay bumabati po sa inyo na isang magandang hapon po sa lahat po ng narito sa plenary dito. So, the department po recognizes po the intent of the bill for taking steps towards promoting religious inclusions and recognizing po the spiritual needs of our Muslim brothers and sisters po. The intent of the bill po reflects its commitment in fostering an environment